sang ato nga programa. Espesyal ang ato nga episode subong. Kag sa sining episode, damo kana may mga upod kita diri nga mga bigatin, no, halin sa iban nga lugar from Cebu, kag halin ang isa halin man sa Hinubaan. Upod naman subong sa ato nga programa si Pastor Al. Pastor Al, good morning dira sa inyo, no? Good morning din, kapatid. Salamat sa mga viewers natin ngayon at gusto ko lang batiin din yung ating mga converted pastors all over the country. Maraming salamat sa inyo lahat. So, bago tayo magsimula, Pastor Al, magdasal muna tayo. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord, we gather here today with open hearts and minds, seeking to deepen our understanding and devotion to the Catholic faith. We ask for your guidance and blessings as we explore the teachings and the traditions of our church. May the Holy Spirit illuminate our minds and inspire our actions as we strive to the faithful defenders of the Catholic faith. We also pray for our listeners, viewers, and followers who will be tuning in through radio, and those who will watch and engage with us through social media platforms like Facebook. Bless them with wisdom, understanding, and a deeper love for our Lord and Savior Jesus Christ. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our Mother, and all the angels and saints in heaven, we humbly ask for your blessings and protection. May our program be a source of spiritual nourishment and growth for all those who participate, whether in person or online. We pray that it may bring us closer to you and to each other, and that it may be testament to the power of our faith in our lives. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O mayong aga liwat sa tanan, no? May mga kaupod kita dire, kag sila na lang ang mag-ano sa ila. By the way, binabati ko nga pala yung ating Bishop dito sa Bacolod, si Most Reverend Patricio Buzon. Bishop, magandang umaga po sa iyo. At dito po sa atin sa may Saint Teres Camerulis, si Father Hubert Habiliana. Father Hubert, magandang umaga po sa iyo. At binabati ko rin yung spiritual advisor ng Catholic Faith Defenders, si Father Bong Gamala. Ang spiritual advisor ng Granada Unit, si Father Jonas Sumagaysay. At binabati ko rin pala yung parish priest namin na nag-transfer na doon sa Payao, si Father Giver Alipoon at si Father Dave Tripulca. At binabati ko rin yung na-meet namin kahapon, si Father Jude Garzaniego. Siya yung tumutulong sa community na tinatawag na Pag-asa. At si Father Elsin Sinaon at Father Richard Achika. And binabati ko pala yung presidente natin dito, Pastor Al, All Catholic Faith Defenders, headed by Brother Christian Paul Gailan. And to our avid listeners, Mr. and Mrs. Chavi Uy. Nag-meet tayo kahapon. Brother Butch Uy ng Divine Mercy. Brother Well Maban. At sa mga kasama ko sa trabaho na nakikinig sa akin, actually, Pastor Al, kinuwento din nila ako, wow, galing at salamat dahil binati mo ako. Si Brother Leo Selegria ng Sagay City. Si Brother James Neil Hulgin ng Barangay Araw dito sa Bacolod. Si Romeo Manoho III ng Lumina, Jeric Fernandez ng La Casiliana, at sa boss ko, boss, magandang umaga po, si Boss Joselito Picaco Jr. Pastor Al? Alright, bigyan natin ito ang pagkakataon para bumati rin si Pastor Noedora. Pastor, Thank just you. go ahead. Magandang umaga po, Brother GB. And Pastor Al nandito ngayon, and Brother Troy, our an energetic and inspired, no? What inspired you, brother? Magandang kwentuhan to, Bro JP. Sige, Pastor Noe. I'm so happy also to be here with you in this program of sharing our Catholic faith with the Catholic Faith Defender in different parts of Negros Occidental. And also Dr. Intilia, no? Dr. Ray. At sa ating lahat ngayon, magandang umaga po. Yung inyong lingkod, Brother Noedura, pastor noon, Katoliko na ngayon. Ayun. So,
Pastor Al, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, no? Today is Pentecost Sunday and the birth of our Mother Church. Yes. Oo, in this day, ilang taon na tayo yung nakatayo yung Katoliko? 1992 or 1992 years old na yung simbahan natin. Yes. Wow. Ganun katanda. Hindi to nakarehistro, ha? Hindi nakarehistro. Sinaw ko lang kasi kung nakarehistro to, patay tayo dyan. Oh. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko munang ipakilala mo ang iyong sarili, Pastor Noe. Yun. Oh, ano bang nangyari? Pastor ka noon, but ngayon Katoliko, at sino ka ba at ano ba yung Kasi taga-saan ka? in my research as a pastor before Pastor Al, no? I discovered na ang iba't ibang denomination, kahit na sa kanilang mga doctrinal argument na biblical sila, pero the history reveal na ang Seventh-day Adventist, pa lang sila, 162 years old. Ang Jehovah's Witness is 150 years old. Okay. Ang iglesia na itatag ni Brother Felix Manalo is 114 years old. While ang Katoliko 1,992 years old. Wala pa ang mga kabili at simento na tayo na sila ng mga Wala pa ha. Makita natin how it was being built. Itong mga simbahan sa dito sa Pilipinas, lalo na sa Middle East na wala pang kabili at simento. Nagtayo na sila. Kasi kayo nagtanong ako doon sa ibang mga churches, lalo na dito sa Bohol, yung noon mag-ambag-ambag sila ng itlog ng manok. Yun ang gawa, yun ang ginawa ng pangdikit sa mga materialis para lang makatayo ng building. Paano nila yung ginawa? In spite of that kind of effort, na hindi tulad yan na madali ka lang magtayo noon, mga itlog sa manok ginamit, no? Na makatayo sila ng sobra laki ng mga simbahan, Pastor. So diyan natin makita na by evidence, because sinatawag itong actual evidence. Ayun. In the court, kung magsabi ka na ikaw ang you are the Church of the Ancient Times, hingian kayo ng ebidensya. Ayun. So anong ebidensya? Even our church building support our claim na nagtatayo tayo ng mga simbahan bago na discover ang simento at mga kabilya. Ayun. Di ba? Ngayon sila, ang ating mga kapatid, mas una pa ang kabilya sa kanila. Okay. Kaya yon ang aking realization. Kaya ang aking dinala na titulo is Pastor noon Katoliko ngayon, kasi nakita ko yun Paano man yung mga doktrina mo na biblical, sinunod namin ang Biblia, pero 162 years old pa lang kayo. Ayun. Magsabi ka na kami ang totoo na iglesia, pero 114 years ka pa lang. Okay. Di ba? So the history, the evidence that does not support your word. Pick up ka lang ng mga verses sa Biblia to support your point, and this is the business of many thousands of denominations in the Philippines, just picking verses to support their point. Pareho lang sila kaya magsama-sama kayo, pareho lang kayo bakit hindi kayo magkaintindihan? Huwag nyo kami damay dyan. Kasasabi lang sa amin ni Father Jude kahapon na even Satan used the word of God, even Satan used the Bible. Tama. To deceive. Tama. Expert pa niya ang mga verses, no, na sabi Memorize niya, talaga, memorize Brother niya. Okay. Ngayon, hindi natin alam kung saan na siya ngayon na si Satanas, pero mayroon siyang mga assistant ngayon. Meron ding na-organize. Kaya this is the proof, Pastor Al and Brother Troy. No? I'm so happy na I'm here already in the Catholic Church. We are at home. Kasi noon, yes, we love the Word of God. We love the Lord. But there's something lacking in our heart. There's a vacuum that is lacking in our heart. There's a place that is looking something to be filled up. And this vacuum that we have only be filled by the body and blood of Jesus in the Eucharist. Meron talagang kulang, Brother. Mayroong kulang. Yun talaga yung hinahanap mo. Hinahanap natin. Akala natin, filled up ito sa pagtatag natin ng sikta, hindi pala. Only the body of and the blood of Jesus Christ in the Eucharist, siya lang ang kinakailangan sa vacuum na yan sa puso natin. Kaya, I'm so happy and na ngayon I'm already Catholic. I'm so happy with Pastor Al, 37 years. And yung pumunta ako sa Masbate last day, mayroon namang isang pastor doon na nagpasya na siya magpabinyag sa Katoliko kasama ang kanyang asawa. Nabanggit niya
Sabi ni pastor na we are already decided na magpabinyag Uy, sa Catholic oo. Church. Matagal na akong nag-view, nakikinig sa inyong mga vlog, Oo. at saka isa nakapag-encourage sa akin, hindi na nabanggit ang pangalan ni Pastor Al. Isa nakapag-encourage sa akin, kilala mo ba, brother, yung pastor sa Bacolod na 37 years pastor siya? Oh, bakit? Kilala siya. Kasi sa pastor pa yan, nagsasalita na yun sa radio, narinig ko na yun ang pangalan niya sa radio na pastor siya. Ngayon, nagiging Katoliko na daw siya. Sabi ko, kaibigan ko siya. Yun. Thank you, Lord. So, kaya sabi niya, alam mo, I'm already decided, aking asawa na magpabini. Pero yung una daw, sinabihan din niya ang kanyang asawa na, ma'am, sweetheart, makinig nga tayo sa mga vlog na ito, sa mga paso naging Katoliko, lalo na pag mag-usap sila tungkol kay Mama Mary, ang ganda eh. Okay. Pinagalitan daw siya sa asawa niya. Huwag kang makinig sa mga taong yan. Bakit daw? Bakit daw? Bakit Lalo daw? na yung taga Bacolod, Halak na. Ganon, ganon tayo, hindi makikinig. Hindi kayo makikinig porket tayo dito. Nandito si Calixto eh. Joke lang. Hindi, pagkatapos Joke lang. yung pinagalitan daw siya, sabi niya na, bago ka magalit, Ayun. makinig ka muna. Makinig ka muna. Ayan. Kasi Listen. hindi naman maganda na magalit ka lang, lalo na yung Hindi ka marunong lalo na makinig. yung taga Bacolod, magalit ka sa pastor. hindi ka mga nakinig, nagalit ka na. May tanong lang ako, Pastor Noe. Okay. Yung tanong ko is, what do you believe is the greatest misconception about Catholicism that you've encountered? And how do you address it in your ministry? Maganda tanong. Because Ano misconception, Pastor? ang misconception kasi sa the greatest misconception na sinamba si Virgin Mary. Ayun. Sinasamba nga talaga? Sinasamba nga ba talaga? Ayon sa mga pastor. Ayun. So siguro sila yung sumasamba. Oo. Tanungin mo, kahit ako hindi na natin isabi sa mga pastor kasi marami ring mga pastor na open na sila ngayon sa Catholicism. Ayun, Pero okay, hindi, okay. nandyan na sila, mga leader sila, hindi sila makapunta dito, mga kaibigan natin. Okay, Sa ako lang mismo, misconception yun eh. Oo. And then, ang yung sa pastor pa ako noon, pastor, pag mag-explain ng Katoliko, hindi ako makikinig. Ay, hindi! Paano ko maintindihan? Ipipilit mo yung Biblia eh. Okay, Ipipilit ko yung sa akin. Hindi Oh. pa nga natapos pag nagsabi yung Katoliko, naghambal. Oh. Paano ko maintindihan na, ay, hindi! Oh. Ang problema talaga, Hindi nakikinig. makikinig. Correct. Na hindi pala. Mama Mary is part in the plans of salvation. Okay. Kasi very clear na the angel Gabriel was sent from God in Luke chapter 2 verse 26 to inform the Blessed Virgin Mary that she will be the mother of our Savior. And that kind of biblical revelation is the proof that Mary is the part of the plan of salvation. Correct. And I am denying that. Kaya noon I don't like Luke chapter 1, Pastor. Oo. Tinatago mo, brother. Kung pwede lang tanggalin yung Tanggalin. talatang yun, Oo, tatanggalin mo. tanggalin yan kasi Mama Mary. Namimili. Okay. Yung mga talata na Mama Mary, Oo. parang dinididma. Ayun. Oo. Doon lang sa mga palaging inulit-ulit, John 14:6, Jesus Ayan. is the John only way. 3:16. John 3:16, yun. For God so loved the world. Pagdalhin doon sa Luke chapter 1, dito muna tayo. Ayun. Lilis tayo, lilis muna. Oo. Dito muna tayo. Iiwasan, oo. By the way, ng Pastor Al, shout out muna kay Father Jude. Nanonood sa ngayon sa ating programa. Ay, Father Jude. Hello, Father Jude. Good morning. Good morning po. Good morning, Father. Kaya yun, that's the point na the greatest misconception because hindi ito nakikinig. And ayon ni Archbishop Fulton Sheen that there are thousands in the United States, not only thousands but millions who hates the Catholic Church because of what they wrongly believe. Ayun. Galit sila sa Katoliko dahil sa mali Correct. nilang paniniwala. Correct. Hindi sila nag-aral. You are attacking the teaching of Mariology without properly learning the biblical foundation of that teaching. Ayun. That's a very misconception. no? And based on my experience, Pastor Al, na siyempre nag-ano rin ako sa mga protestante, actually parang wala rin silang sagot, mostly is komentary lang. Okay. Puro komentaryo kahit magtanong ka sa kahit
sila yung pagsabihan, okay, magtanong ka. So pag nakasagot ka na, wala nang next question, komentary na lang lahat. Komentary na. Tulad yung sa World Almanac, World Encyclopedia, that there are 3 major Sabbath in Jerusalem. Friday is Muslim, Saturday is Jewish, and Sunday for Christian. Nandyan yun sa World Encyclopedia, Volume 2, page 77. Hindi maniwala ang mga Adventist kasi Biblia lang daw. Ay, ganon. Pero ipilit nila ni si Constantino ang founder sa Katoliko. Saan mababasa na history? Pero ngayon mayroon ng World Encyclopedia, Volume 2, page 77. There are 3 Sabbath in Jerusalem. Friday for Muslim, Saturday for the Jewish people, Sunday for the Christian. Ngayon, sabi mo Christian ka, din doon ka makisawsaw ka sa Hudyo. Para kang manok na hindi mo pugaran, doon ka nangingitlog. Ang tawag na sa Bisaya, manok nga giango-ango. Manok na giango-ango. Okay nga nun, dito ka mangitlog sa din mo pugaran. Ihaw na to ng manok ka. By the way, Pastor Noe. Iyawon mo na rin Correct. Imagine kanyan na si Dili mo, ha? it was practiced, the 3 Sabbaths was already practiced by the Muslim, Jews, and Christian for 1,000 years. Dumating si Ellen G. White, 1863, sinabi niya mali, dapat ang Christian sasama doon sa Jewish Sabbath. Ang napakamalinaw na tubig na that is already the traditional historical practice of the Muslim, Jewish, and Christian. Dumating si Ellen G. White 1863, gilubog niya ang tinaw kayong tubig. Mura siya baki nga giluksoan niya ang tinaw kayong gilubog niya. Karon ang iyang mga defender, kay wala naman si Ellen G. White, sila sa tiglubog diri sa Bacolod. Disiplinahon natin yung mga bakian eh. Pradili mo ambak. By the way, Pastor Noel, ang nanonood sa atin ngayon si Chavi Oy. At pinapa-shoutout niya yung the success of the 40th anniversary of SDM. Good morning, Brad. Si Chavi Oy, si Brad Pads Pablito, Brad Ryan Ingles, si Swemi Sivalios, at AGLM family. At pa-shoutout din sa Light of Batch 90 Binalbagan. Brad Chavi, good morning. Brother Chavi, shout out. Brother Jan, Sister Vivian, and the little girl, kapatid ni Gio. So, yun. Pero ang kinakabahan kasi ako kasi yung baki luksuan niya yung malinawng tubig. Nakabahan ako pasok kasi ang mga Ilonggo pala kumakain pala sila ng baki dito sa Iloilo. Baki sa amin dito is paka. Ano ko ba naisip ko baka Palaka. Palaka sa taga. Baka madakip sa mga Ilonggo ba, no? Para kainin. Ulam. Nakakain na ako niyan, ha. May karanasan ako makakain ng frog. Nakakain ka na, brother? Oo, masarap. Para siyang para ding manok ang lasa. Totoo, Pastor? Nakakain ako yun. Tapos, sa pagkasinan, nung destino ko, may mga miyembro ko na nanguhuli niyan. Tapos sabi nila, biniro ko, sabi nila, Pastor, tikpan mo tong manok na to, kakaiba to. Tapos yung nasa kalagitnaan ako, ganang-gana ako kumain, sabi nila, palakayan. Muntik ako sumuka. Sabi ko, ganun, palakayan. Masarap Sabi ko ganun. Okay. So, ang punto natin dyan, na according sa World Encyclopedia, Volume 7, page 77, na Muslim, the Sabbath of Muslim is Friday, the Sabbath of the Jewish people is Saturday, the Sabbath of Christian is Sunday. Bakit guluhin natin? Na ikaw ang nanggugulo, wala ka nga encyclopedia. Magawa ka nga ng encyclopedia mo para i-balance natin yung sa World Encyclopedia na nagsabi sa mga katotohanan about the religious distinction of practice in Jerusalem. Ngayon darating tayo, guluhin natin. Kung sila gagawa, anong araw naman nila pwesto yung Sabat nila? Kasi nakapwesto na, Friday, Saturday, Sunday. Saan nila ilalagay yung Sabat nila? Kaya nga, paano sila? Hindi nga sila tanggapin doon sa mga Sabbath keeper sa Jerusalem. Masyak nga sila, Sabbath keeper ka din? The true Sabbath keeper is the Jewish people. Who are you? Who are you? We are the true Sabbath keeper founded by Ellen G. White. Who is Ellen G. White? There is a biblical command that magtayo siya ng kanyang simbahan. There is no biblical command. Anong sabi ng Jeremiah 29:15? Hindi ko sila isinisugo. Nagpumilit. Ipilit nila na sinugo. Wala kang mababasa nga eh. Kaya sabi ni Jesus, sa Bisaya pa,
wala akong magsugo nila sa mga propetang ito. I'm not sending them. Walang proper authority. Now ngayon, para mapatunayan mo na tama yung mayroong biblical justification, dapat basahin mo sa Biblia. Literal for literal, ang founder namin sinugo ni Lord. Ayun, may talata. May talata, hindi yung kahit sinunod niya ang mga nakasulat sa Biblia. Yun lang ang mo, argumento mo. Brother Noe. Ha? Pero hindi sinugo. Hindi sinugo, sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 27:15, hindi ako nagsugo sa kanila. Kasi mga baki sila Pero, inano nila. Pero okay sana, Pastor Noe, kung meron sulat, kahit sulat na lang sana mula Kahit sa Panginoon, sulat. kahit text na lang sana, text na okay, lang. isinusugo kita na magtayo ka ng simbahan. Wala At saka yun ang nasa heart namin ni Pastor Al. Pastor Al is 37 years pastor sa Baptist. ako mas bunso ako sa kanya kasi 15 years lang ako. Pero ma-feel namin yan na hindi sinusugo ang aming mga founder. Biblically speaking, there is no biblical command. Bakit ipilit mo? Correct. Walang talata talaga. Kaya dapat magbalik na sa Katoliko. Ayun. Balik tayo sa Katoliko. Yung mga kaibigan natin dyan na mga pastor na very friendly to the Catholic Church. Sige, we are inviting them to be in full communion. Ayun. Yun. Magsama talaga sa isang bubong. No? Huwag kayong matakot dyan na baka Kainin. wala na kaming bigas. Nabuhay nga yung baki na tagapag ano pa. Pero tanong ko lang, Pastor Noe, Brother Noe, meron tanong. tanong ko lang, what was the most profound moment of realization that led you to embrace Catholicism? The profound moment, it was sometimes in year 2000 na naninira ako ng mga imahen. No, Ay, isa ka rin pala sa naninira? Isa pa rin. Yung sinisira Yung pa mga martilyo. imahen, doon na yung mga santo. Okay. Ang pangla si Mama Mary. Yung doon ako kay Mama Mary, gusto ko nilang sirain. I heard a message na nagsabi, why you hate the image of my mother? Ayun. It caused me to stop my intention to destroy the image of Mama Mary, and I reflect on it. And I try to resist na this message is not the message of Jesus, it is the message of Satan. I rebuke the message, get out Satan. Ayun. But when I think it again, na ang message na sabi, why you hate the image of my mother, pumasok naman ang another message. Bakit may ina ba si Satanas? Yun So lang. doon ako Yun lang nakapagnilay na anong mensahe ito galing sa Panginoon, galing kay Satanas. I realize na hindi ito galing sa Satanas kasi wala man siyang inay. Sinubukan kong naghanap ng magiging inay si Satanas. Wala man talaga siyang inay. Wala. Walang mag-accept kasi takot rin sila Wala nang volunteer. Wala nang volunteer. Wala ganun Yun nga yung tanong ko sa akin sarili din, Pastor Noe, no? Especially inatake kung sino ba yung karapat-dapat na Queen of Heaven. Kasi sa kanila si Mary daw is not worthy to be the Queen of Heaven. Okay. How could Anong we masasabi mo? because the point is that in the Jewish culture, if I am the king, automatically my mother is the queen. Because ang mga haring Hudyo, marami silang mga asawa. Kung ang asawa nila ang gawing reyna, magiging gulo ang kaharian kasi marami silang asawa. Ayun. So the best practice that the peace of the kingdom is ma-preserve siya, my mother is to be the queen. At makita natin yun sa Jeremiah 13:18, sabi ng Biblia, till to the king and to the queen mother. The mother is has the most significant rule in the kingdom. That's why in the writings of the book of Kings, in 2 Kings chapter 11 verse 1, makita natin 1 and 2, the king followed by the name of the mother. Okay. In 1 King chapter 14 verse 1, another record that the king immediately followed by the name of the mother. 2 King chapter 15 verse 1, 2 King chapter 18 verse 1 to 3, the king followed by the name of the mother. In 2 King chapter 24 verse 8, and Joachim reign in Jerusalem, and his mother is Nehushta. But when King Nebuchadnezzar attacked Jerusalem, and the forces of Joachim was defeated, the Bible record in 2 King chapter 24 verse 18 that, and the King Joachim surrendered to King Nebuchadnezzar. The Bible says, together with his mother, his officers and functionaries. Bakit nandyan palagi ang nanay? Not like in our time, not like in our time na cabinet members, hindi na binabanggit yung nanay sa presidente. But in the record of the monarchical kingdom of Jerusalem, it's very clear that the name of the mother is always the number one. Like for example, when Jesus Christ choosing the 12 disciples, the name of Peter is always number one. What is the significance of that? Because
Peter will be the leader of the first Christian community. Now, in the mother of the king, always followed by the name of the king. So, what is the function? That's why Dr. Scott Hahn says that in Hebrew name of the mother of the king is Gibera, meaning second in command. Pag namatay ang hari, automatic the mother will take over the leadership. That's why in the kingdom, the queenship of Mama Mary is being interpreted according to the tradition of the Jewish people. Since in the monarchical kingdom of the Jewish people, if you are the king, automatically your mother is the queen. The queenship of Mama Mary is interpreted in accordance to the kingship of our Lord Jesus Christ because they are Jewish. And since Jesus is the king, according to Matthew chapter 2, verse 2, the king of the Jews, and in Revelation chapter 19, verse 16, Jesus Christ is the king of kings. The question, sino ngayon, who is the most qualified woman to be the queen in the kingdom of Jesus? Ayun. Kung isipin natin, sino pinaka-qualified? Walang iba si Mama Mary. Ngayon, kung ang mga pastor magsabi sila na hindi qualified si Mama Mary, kailangan mag-nominate sila. The table is open for their nomination. Tingnan natin. Sino naman ang nominate? Sino ang gawin ninyong Reyna dito? Sino ang qualified maliban kay Mama Mary? The most qualified woman to be the queen of the kingdom of Jesus Christ is the Blessed Virgin Mary. Ayun. Kung hindi ka papayag, give me your recommendation. Sino kaya yung Sinong pwede? Sino? Sino kaya bro Troy yung qualified? Kasi kung titignan ko, yung nanay ko hindi qualified. No. Ikaw Pastor Al, sino kaya yung qualified? Wala, misis ko rin eh. Hindi po pwede. That's why when the angel Gabriel informed Mama Mary that you will conceive and bear a son and you shall name him Jesus, he will be great, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. So aware si Mama Mary na ang kaniyang ibubuntis magiging hari. Okay. Ang trono ni David ibibigay sa anak na ibubuntis niya, and he will rule in the house of Jacob forever. Naintindihan ni Mama Mary na kung hari ang anak niya, she will be the queen. Kaya that's why Mama Mary said, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Bakit? Ang tuwa ni Mama Mary, alam niya ang kultura sa mga Hudyo, kung ang anak ko hari, automatically siya ang Reyna. Kaya because he has mindful of me, the humble state of his servant, behold, from now on, all generation will call me blessed. Bakit tawagin kang pinagpala? Kasi ikaw ang inay, ikaw ang Reyna sa kaharian ng ating Panginoon Kristo. Kung hindi sila papayag, bigay sila ng nominasyon nila. The table is open. The table is open. For any recommendation. But if not qualified, we will close the table. Pastor Noe, magandang follow-up ito. Ano ang papel ni Mama Mary sa kaligtasan? Kasi tayo, nasanay tayo. Pananampalataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, maliligtas ka at pwede mong matiyak yung kaligtasan mo kagad. Nung mga pastor pa tayo, hindi naman natin sinasama si Mama Mary sa usapin ng kaligtasan eh. Pero ngayong Katoliko tayo, paki-explain mo kasi matagal-tagal ka ng Katoliko eh. Ano ang papel ni Mama Mary sa kaligtasan ng individual? Number one, in the Old Testament, the role of the queen is intercessor. Okay. To speak to the king in behalf of the people. Ayun. That's why Gibera, second in command, by her motherly intercession, she will present to the needs of the kingdom. Because the king has the direct asset to the queen has a direct asset to the king, because she is the mother. So in the practice of the Jewish people, the mother is the great intercessor, standing between the king and the people. So now in the kingship of Jesus Christ, Mama Mary, the queenship of Bathsheba, the wife of David, prefigured the coming queenship of the Blessed Virgin Mary. Okay. When Bathsheba entered into the room of David in 1 King chapter 1 verse 15, Bathsheba bowed down in front of her husband King David. No. But when Bathsheba entered into the throne of King Solomon in 1 King chapter 2 verse 19, when King Solomon saw his mother coming, King Solomon stood up and bowed down to his mother. Yung may pagrespeto. May pagrespeto. Solomon sit down a throne, and another throne provided for his mother. Ayun. And his mother said that, I have a little concern. What is the answer of Solomon?
I hope that you will grant this concern. Oo. Dindian si King Solomon, tell me my mother and I will not refuse you. Ayun. Grabe pa. Oh. So ngayon, it means that Bathsheba intercede for the need. And then the assurance, tell me my mother and I will not refuse you. Yeah, okay. Ngayon, kung tayo ngayon, tulad sa atin, binata tayo, gusto na tayo magkaasawa. Mama Miri, ikaw na nga ang maghanap ng babae para sa akin. Yeah, Oh, okay. Mama Miri will say, tell me, Troy, what is your concern? I will not refuse you. Si Brother Oh. Troy namumula, Di ba? Tell me and I will not refuse. And that is the assurance of the great intercessor. Even though after that it was denied by King Solomon because the plea of Bathsheba is to allow Adonijah to marry to the concubines of David. That is a great insult. It was denied. But in the queenship of Mama Mary, we are assured that all the intercession cannot be denied by our Lord Jesus Christ. It is proven in the intercession of Mama Mary in the wedding of Cana. Okay. Sabi ni Mama Mary, wala na silang alak. Sabi ni Jesus, how does it affect to me? My time has not yet come. Okay. But Mama Mary never challenged a discussion with her son. Ayun. But go to the servant, obey what he tells you. Hindi siya nakipagdiskusyon. After that, Jesus Christ performed the miracle. What is the significance of that? No. The significant, yes, hindi pa niya panahon na magawa ng milagro. Ngunit nanay niya ang humingi, ginawa niya. Nag-request yung nanay. Nag-request yung nanay. Hindi matanggihan. So, pinerform niya. Kung tignan mo, Brother Noe, hindi pa panahon eh. Hindi pa panahon, not yet, but because nanay ang nag-request, binigay niya. Pero parang iba yata yung pagkabasa ng mga pastor sa Paano ba verse na binabasa, yan. bro? Paano? Kasi- tanongin natin si Pastor Noe. Kasi Paano ba magbasa kami sa Biblia pa sigaw-sigaw. Sabi ni Mama Mary, wala silang alak. Sabi ni Jesus, how does it affect to me? My time has not yet come. Parang pinagalitan niya sa Mama Mary. May problema doon Pero na. may- Sumigaw eh. Pero kung Katoliko ang magbasa, iba man. Paano? Wala na kaming alak. Ayun. Sabi ni Jesus, paano yun maka-epekto sa akin, nanay? Hindi pa man aking panahon. Pag ang Katoliko ang magbasa. Pero kung taga-ibang sikta, paano yun maka-epekto sa akin? Hindi pa panahon ko. Ganon ang taga-ibang sikta. Naghahamon ng away. So kaya, depende pala sa pagbasa. Tulad yung mayroong tatay noon, mga 1977, wala pang mga cellphone, wala pa lahat. Doon siya sa Bugo. So padala lang siya ng sulat sa kaniyang anak na nag-aaral sa Cebu sa magitan ng konduktor sa autobus. Ayun. So ngayon, ang anak nagpadala ng sulat sa tatay niya kay Tatay Pilimon na kailangan siya magbayad sa tuition dahil mag-exam na sila. So ngayon yung tatay nahulog ang kaniyang reading glass, pastor. Antipara. Pagtingin niya, hindi na siya makabasa. Ngayon, mayroong doon, luko-luko na mga pasaway na mga tambay sa merkado. Sinabihan niya na, Doy, pwede ba ikaw magbasa? Ayun. Binasa sa sa pasaway na taga-merkado. Paano Sabi binasa? na, Dear Tatay Pilimon, mag-exam na kami, dapat padalan mo na ako ng pira para ako makabayad at makapag-exam. Pagalit. Pinagalit. Pagalit yung basa. Pagalit. Yung loko-loko doon taga-merkado sabi ni Tatay Pilimon, walang hiya na anak nakapag-aral sa kolehiyo. Pasigaw-sigaw. Nakapag-aral lang. Nakapag-aral lang, sumigaw-sigaw na. Nalungkot siya. Doon sa puno ng kahoy, grabe nasaktan siya. Biglang dumaan ang katikista. Ayun. Tay Pilimon, what happened to you? Sabi niya, grabe, ang anak ko nakapag-aral lang ng kolehiyo, ang sakit magsalita. Ayun. Siya, ano yung hinawakan mo? Siya, sulat niya. Sige daw, ako daw, basahin ko. Binasa sa katikista. Dear Tatay Pilimon, Tay, pwede ba tayo mapadalhan mo na ako ng pira kasi ngayong Monday tayo mag-exam na kami. Dapat ako makapagbayad para ako makapag-exam. Sabi ni Tatay Pilimon, yun sana ang mga anak na mabait, hindi magsigaw-sigaw. Ang problema pala, bro, doon sa pagbasa. Depende. Walang problema yung content eh. Ang problema, kung paano binasa. Pasigaw-sigaw eh. Kaya tayo, iniiwasan natin ang mga reading natin sa ating mga masses pasigaw-sigaw. A reading of the gospel according to John. Malumanay. Let not your heart be troubled. Yeah. Believe in God and believe also Walang in me. sigaw yan. Hindi yung tulad sa atin na, huwag kayong mag-abala. Maniwala kayo sa Diyos at sa akin. Sa bahay sa aking ama, maraming tirahan.
parang natuwa ka kasi maraming tirahan pero na ano ka rin nasyak ka rin kasi sumisigaw-sigaw siya. Okay. So So, okay ba? So yung nagadepende It depends on the reading. Kaya Nagbasa. napakaganda. So, kaya nakita ko yung misconception and my understanding. It absorbed to my heart and mind that my hatred against Mama Mary, learning in the Word of God, Pastor Ann, reading the biblical verses that support the queenship of the Blessed Virgin Mary, it touches my heart. The Word of God touches my heart that causes me to make my decision to be baptized in the Catholic Church. Wow, praise God. Wow. What gives me the light is the Word of God. Because I'm reading. As a pastor, I memorize those verses. When I was a pastor, I'm reading this already. Okay. But that's why the Word of God is giving me the light to see the truth about the teaching of the Catholic Church. Kaya, ang team natin ngayon is the Pilgrims of Hope in the Commission of the Biblical Apostolate. The Scripture is the source of hope. Okay. Source of hope, source of conversion. That when we read the Word of God, not without religious bias, letting the Word of God to open our heart, there will be a genuine conversion and a recognition of the role of the Blessed Virgin Mary in the plan of salvation. Okay. So yun ang nakita ko, Pastor. Okay. Ano, Bro JB? Ang dito sa grupo natin ngayon is dalawa lang kami ni Brother Troy yung hindi pastor, di ba? Okay. So yung kayong dalawa is talagang hindi basta-basta, no? Hindi yung kagaya sa Katoliko na yung Catholic na nako-convert sa ibang sekta is yung mga Catholic na hindi nga nagsisimba. Marami talaga, Brother JV, na merong mga Catholic na hindi nagsisimba. Tapos, pag sinabihan ng mga pastor, pag nandoon na, grabe yung atake sa Katoliko. Pero itong dalawa, na mga bigating pastor, na sila mismo yung nag-discover, nag-study about the... Hindi basta-basta, correct. hindi basta-basta yun eh. Titignan natin, nag-aaral Brother to, Louie. mga graduate ng mga theology to, Brother Troy. Yun nga. Ito yung ano ito. So yung tanong ko na lang, Pastor Noe, is nung naging Katoliko ka na, ano yung impact ng mga turo ng Katoliko sa iyo? The impact is when I become, when I understand, biblically speaking, about the role of Mama Mary. Gaya ng Eucharist, the Eucharist like that, Purgatorio. no? The heart of Mama Mary, Mama Mary becomes my heart. Na looking to some pastors, noon pag magtingin ako sa mga taong hindi katulad sa akin ang paninindigan sa pananampalataya, parang I'm not comfortable, galit ako. Okay. Pero ngayon in my heart, magtingin ako sa mga pastor, I have a heart like a mother na maawa ako. Okay. Hindi ko na lang pinapatulan. Oo. Sagutin mo ngayon, may kasama ba si Mama Mary sa plano sa kaligtasan? Sa pastor, hindi ko muna yan sagutin kasi nandito tayo sa messenger. Siya hindi ngayon, siya, pastor, huwag mo naman akong utusan. Namimilit na sagutin Mas mo maganda, kagad. Brother Louie, kasi sa personal. Huwag mo naman akong utus-utusan. Huwag sa messenger, huwag sa social media. Ay, hindi, sagutin mo. Ay, ganon. Huwag mo naman akong utusan. Imagine ka, ano kayo dyan, pag sasagutin ko yan, magtanong ka naman ng iba. Gusto mo naman ng immediate answer. Ding utos-utusan mo ako. Ayun. Imagine ka, tingnan mo yung mukha mo. Ikaw ang tagapag-utos, ako ang tagapagawa. So, shout out ka pala no sa mga shout nakikinig sa atin, no, nanonood sila sa atin, si Brother Bonnie and Brad Butchoy of ADM. Wow. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo. Brother And Butsoy. Good morning. And shout out nga din pala kay Father Agot Hinayan. Wow, Father Umaga po, Father. So, yung huling tanong ko na lang sa iyo, Pastor Noe, is what message or ano yung mensahe mo of hope and encouragement would you like to share with our listeners and who may be discerning a similar path of conversion or seeking a deeper understanding of the Catholic faith? Ano yung mensahe mo? Aking mensahe, first of all, conversion is the gift of God. Okay. And conversion is the work of the Holy Spirit. Okay. God is only using us, Catholic faith defenders and converted pastors, to share the message. But the one who touched the heart is the Holy Spirit. Correct. No conversion will happen. But that's why I ask the Holy Spirit,
touch their heart. Ayun. Sabi nga ni Jesus sa John 10:16, I have other sheep that are not in this fold. Okay. I must lead them also. Ayun. And they will hear my voice. And there will be one flock and one shepherd. Lord, ikaw na ang magtawag sa kanila. Ayun. Kasi kung kami ang tatawag, magkadibatihan lang kami. Magpagalitan lang kami. Pero kung ikaw mismo ang tatawag, ayon sa sinasabi mo, na mayroon akong mga tupa na wala pa sa kawan na ito, darating ang mga panahon, tatawagin ko sila at sila'y magsikinig sa aking tinig at magiging isa na lang ang kawan at magiging isa na lang ang pastor. Kung ikaw mismo ang tatawag sa kanila, ang hihipo sa kanilang puso, bakit itakwil ninyo ang aking inay? Ano bang kasalanan sa aking inay? Minamartilyo ninyo ang kaniyang mga larawan. Imagine ka, kung larawan ninyo, ang barilin ko, mukhain ko pag baril, matuwa ka ba? Martilyuhin, agtangin ko kayo pag martilyo yung larawan mo. Medyo level up yung kasi baril ginamit mo, sila martilyo lang. Pati nga, magtakbo ka ng barangay kapitan, makita mo yung tarpulin mo na pinangagan ng pintirpin. Ginawang vampira, naging vampira yung itsura mo. Linagyan ng sungay, masaktan ka nga. Tumakbo ka palang barangay captain, linagyan ng pintilpin ang ngipin mo, nabungal ka. Linagyan ka ng sungay, masakit pa so, di ba? Siyempre. Yun pa ang nanay ko. Kaya nga ako naniwala na kahit na maraming Katoliko na kunti lang ang alam sa Biblia, ngunit papasukin sila sa Panginoon sa kaharian. Dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa kaalaman. Marami kang kaalaman ngayon. Tinatakwil mo na ang inay ni Jesus. Ayun. Dapat sana, marami kang memory verse, nilirespeto mo na ang nanay niya. Ngayon, tinatakwil mo. Ngayon, like for example, Pastor, ako Katoliko, konti lang ang alam ko, si Pastor Al, maraming alam. O pagpasok namin sa langit, kung ikaw si Jesus, of course, komportable ka na, ako na, si Pastor, ako na Katoliko, papasokin mo kahit konti lang alam kasi alam mo na rinirespeto mo ang rinirespeto ko ang nanay mo. Na ito si Pastor Al, nagmartilyo sa mga larawan sa nanay ko. Isip-isipan mo na ni Jesus na, papasukin ko ba to? Baka habulin niya si Mama Miri. May mapapituin din dito to. Kaya ako naniwala na mga kapatid nating hindi Katoliko, papasukin pa rin sa Panginoon sa langit. Kasi naniwala naman sila sa Diyos. Pero ako naniwala na magkaroon muna ng mga tindis seminarin muna ni Jesus. Bakit ba kayo galit sa nanay ko? Puro kayo martilyo. Kung ikaw ang martilyoin ko. Martilyoin kaya kita. Tapos galit din sila sa mga santo natin. There are thousands saints also in heaven. Martilyo kayo sa mga imahen sa mga santos. Di ba? Hindi ngayon papasukin ko kayo sa langit. Baka magkagulo ang langit. Habulin ninyo ang mga santo doon. At sa mga santos naman sabi, kakabahan titingin sa iyo. Ito ang tagapagmartilyo sa mga larawan ko doon sa bundok, sa mundo. Brother Noe. Kaya sigurado ang mga santos mag-keep distance. At alam ko na mayroong isa doon sa langit na komportable sa iyo. Si Judas Iscariote. Sabi siya, bro, talaga dito. Dito tayo. Magkape-kape muna tayo. Magkape tayo rito. So, ano yung mensahe mo sa mga baka may nakikinig sa atin ngayon na ano na ng mga pastor na doctrinize na, so ano yung mensahe mo sa kanila? Ang unang mensahe, pray. Hindi lang puro basa. Pray, Lord, part ba talaga ang nanay mo sa plano sa kaligtasan? Yun ang gawin mo. Then mag-fasting ka, 3 days, pastor ka. Sabi ko, sasagutin ko ang tanong mo, pastor, kasi kahapon may nakipag-usap morning. Sagutin ko ang tanong mo, mag-fasting ka muna ng 3 days. Then in a silence, you talk to Jesus in your heart. Tanungin mo si Lord, Lord, part ba talaga ang nanay mo sa plano sa pagliligtas? And then you hear the Lord speaking to your heart. Pag magsabi si Lord, no, balik ka sa akin. Bigyan pa kita ng free snack. Pero alam ko, 3 days of contemplation, asking the Lord, Lord, wag ka muna puro basa. Puro ka ng basa para kang grade 1 no? You pray to the Lord, seriously. And you hear the Lord speaking. Answering your question, yes. Okay. Wow.
Pero kung puro ka lang basa, bersikulo, mga ganon, atake kay Mama Mary, you cannot hear the Lord speaking to your heart. Okay. Because the Catechism says, Catechism number 1776, there is a law in our heart which God has laid, but which man has not laid upon himself, but which man has obeyed. This law, we hear its voice in a right moment, to do good, to love, and to avoid evil. And this law is our conscience. Our conscience is man's most secret core and his sanctuary. There he is alone with God, echoes in the depths of his word. And the Lord will talk to your conscience. That's why in John chapter 3, verse 18 to 19, if our conscience is clear, we can stand in the presence of God with confidence. Clear ang aking konsensya. Ngayon, kahit pa tatayo ako sa harapan sa hukuman ng Diyos, manindigan ako na dapat irespeto ang mahal na Birhen Maria. My conscience is clear and I have confidence to face in the judgment God of God, in the judgment day of God, na anong pinanindigan ko ay tama at totoo. Mama Mary, dapat irespeto, hindi sisiraan. Kaya yun aking panindigan. Kaya ang aking mensahe, pray, hindi lang puro basa. Okay. And then, you reflect, ask the Lord, Lord, ano man Lord si Mama Mary, part ba sa plano sa kaligtasan? And you will hear the Lord speaking. Kasi yun ang ginawa ko. Kasi kung puro ako basa mga doktrina, basa, no? We cannot hear the Lord speaking to our heart. Mm-hmm. And then until I hear the voice of the Lord in a very soft voice. Lord, part ba si Mama Mary sa plano sa kaligtasan? And he said, yes. Bakit pa magbasa ako sa mga bersikulo na matagal naman ako nagbasa? Gusto ko lang i-confirm that God will speak to my heart. So dapat marunong ka makinig. Makinig, listening, the voice of the Lord. Bago pa, after 3 days, bagbalik ka, di ba, sigurado, ang sagot ni Jesus, yes. Pero ako ang tanong-tanongin mo, part ba si Mama Mary sa plano sa kaligtasan? Mag-away tayo. Kasi alam ko, hindi kayo sasangayon sa akin eh. Okay. Pero kung si Lord mismo ang magsagot sa puso mo, wala kang magagawa. Magiging Katoliko ka, pastor. Sabi ng pastor, awag naman. Wag naman. Okay. Mga kaibigan, medyo wala na po tayo masyadong oras sa oras na ito, pero we would like to thank Pastor Noe Dora, ang dating pastor, ngayon ay Katoliko na. Saka si Troy, maraming salamat for joining. Siguro ang ko lang, huling hirit ko lang sa mga Katoliko na nakikinig sa ating broadcast ngayon. Mga kaibigan, kung nagpaplano kayong umalis sa simbahan po natin, wag na ho kayo magplano. Yung sagot ninyo sa simbahan natin, huwag niyong hanapin sa protestante. Amen. Hanapin niyo yan sa mga pare, magtanong kayo sa mga CFDs, tanongin niyo kami ng mga dating pastor na ngayon ay Katoliko na. Hindi kayo kinakailangan lumabas ng simbahan. Ang sagot sa problema niyo ay nasa loob. Amen. Hindi sa labas. Hindi sa labas. Importanteng matutunan niyo ho yan. Makinig kayo dito sa atin sa broadcast. At alam ko marami rin kayong matututunan. Bro JB, sa ating huling hirit. Okay, so maraming salamat po, especially sa nanonood sa atin, si Brother George. Brother George, good morning. Good morning, George. Brother Good morning, Dr. Brother George. Ray Intela. Doc, magandang umaga. Si Sister Apple, Sister La Arnili, Brother Jericho Wall, and yung misis mo bro nanonood din. Sister Annalyn, magandang umaga. And pa-shout out din sa kay Sir Nene Grande. Baka may gusto kayong batiin, Brother Troy and Brother Noe? Shout out sa kasama ko, si Brother Joseph Valiao, isang bata pang CFD. Okay. No, nag-aaral sa Norso ngayon. Okay. At yung isa po, yung si John Vice Fritz Goles, na isang nag-aaral ng seminarista sa Diocese of Cabancalan. Shout out din sa magiging bagong pari namin, si Father Inar, Romel Inar. And then sa isang outgoing na pari namin na si Father Jose Gerson Pitiad, na isang parokya naman, no? So, lahat ng mga safe day dyan sa Hinubaan. Okay. Magandang umaga. At pagbutihan natin na marami tayong madadala na mga Katoliko na maintindihan nila. Lalo na yung mga bata pa na dinadala sa ibang sekta. No?
Hindi tayo nangangaway. Sanoy, kay Paul. Pastor, request ko na lang kay Pastor pwede bang after ng shoutout, i-pray mo na lang kaming lahat, pati yung mga listeners natin. Sige Closing po. prayer. Shoutout muna sa mga baka may gusto kang batiin. Sa lahat ng mga converted sa buong Pilipinas na traveling in different parts of the country, sharing their conversion, kahit na sa ating mga kahirapan, nandyan pa rin si Lord. Okay. No, huwag tayong matakot, and alam natin na kasama natin si Mama Mary, di ba? Kasama natin ang Mahal na Birhen Maria and the great intercessor. No, sa ating mga pagrurosary, isabi lang natin sa kanya, Mama Mary, tulungan mo ako, wala na akong pira, nag-travel ako. At si Mama Mary na ang magsabi sa kanyang anak na wala daw siyang pira, na bigyan mo siya. So, kung ano yung nangyari doon sa wedding of Cana, na ginawa ni Jesus ang paghingi ni Mama Mary, mangyari rin yun sa atin. Okay. Because according to the Catechism number 966, that after the course of Mama Mary's life, she was taken up into heaven. And she did not lay aside this saving office as a great intercessor, but by her manifold intercession as a mother, continue to bring us the gift of eternal salvation. So kahit na ngayon kinuha na siya at seated in the heavens together with her son, Mama Mary did not lay aside this saving office as a great intercessor in the Church of Christ, but by her manifold and motherly intercession, according to the Catechism of the Catholic Church, continue to bring us the gift of eternal salvation. Kaya sa aking mga pag-travel sa buong Pilipinas, may mga panahon, wala na akong pira, kapos na ako sa pira, nandyan ako sa bus, nagmarusari ako. Every time mag-upo ako sa bus, magrusari kaagad ako. Wala na akong pira, pamasahin na lang papunta sa next city. I talk to Mama Mary. Sabihan mo si Jesus na wala na akong pira. Kasi kung ako ang magsabi sa mga Katoliko, hindi sila maniwala kasi para akong mukhang manager, naka-necktie, naka-long sleeve. Paano yun walang pira? Pero kung ikaw na lang ang magsabi, Mama Mary, to the heart of Jesus, your son, na nangangailangan ako. And in that moment, the Holy Spirit will move and will touch the heart of many benefactor na ma-remember nila ako. Maraming mga benefactor mag-message. Alam mo, Brother Noe, naalaala ko kayo ngayon. And it burdens my heart to send you this amount. And tulad kahapon, doon ako sa Binalmagan, naghintay ang mga panday sa Cagayan de Oro City kasi sa sweldo nila. Iniisip-isip ko, Lord, kulang talaga ang aking pira pang sweldo sa mga panday, 8 sila. And then tag 500, asaan? Kulang, may pira ako pero kulang. Mama Mary, pwede mo ba sabihan si Jesus? Alam mo, mayroong isang tao na biglang nag-text, bro, nagpadala ako ng 5,000. Wow. Another one, bro, pwede ba ako makahingi ng GCash? Magpadala rin ako ng kunting tulong. At ang napadala sa dalawa, ito ang nagkumplito sa pangsweldo sa aking mga panday. Kasi sinasabi ko ba, bahala ka na Lord. Mama Mary, sabihan mo si Jesus. Tulad sa ginawa ni Bathsheba, yung pumunta siya sa kanyang anak na si Haring Solomon. Sabi niya, anak, I have a little concern. Then sabi ni Solomon, tell me my mother, and I will not refuse you. So kaya naisip ko yun na, kung si Mama Mary mismo magpunta kay Jesus, I have a little concern sa mga converted, sa mga CFD, na magkaroon sila ng pangsuporta sa kanilang ministry. Kung si Mama Mary mismo ang lalapit kay Jesus, sabi na, anak, kulang ang kanilang mga pangangailangan. Ano kaya ang masabi ni Jesus? Kung kayang sinabi ni King Solomon na, tell me my mother and I will not refuse you, siguradong isasabi rin yun ni Jesus. Anong nasabi ni King Solomon? Yun rin ang masabi ni Jesus. Kasi Solomon prefigures Jesus, the perfect king. No? The kingship of Solomon, na ang pagkahari ni Solomon nagalarawan sa pagkahari ni Kristo, the perfect king. So I believe that when Mama Mary approached her son and tell him about all our needs, and we can assure
like what King Solomon assured his mother that, "Tell me, my mother, and I will not refuse you." Kaya in this mission that we have, Pastor Al and Pastor Brother GB and Brother Troy, ipaubaya natin kay Lord. Kasi ministry to niya eh. Hindi ito ministry natin, tinawag lang tayo. Bakit? Nagplano ba tayo na magiging Katoliko? Wala yun. No? It's not our plan. Sa nag-aral pati sa Bible School, bakit? Nagplano ba tayo na 2007 magkatoliko? No, it's not our plan. We are happy as a pastor. But it is in the plan of God. Kaya sa ating mga pangailangan, sabihan natin siya, nandito naman ako, Panginoon. Kaya sa ating mga taga-subaybay ngayon, matagal na tayong Katoliko, kailangan na iigting ang ating pananampalataya. Mayroon tayong nanay na ating malapitan, na siya, the great intercessor in the Church of Christ. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Kaya Panginoon, aming Diyos na may likha sa lahat ng mga bagay, nagpasalamat kami sa iyo na you gathered us here. And according to the word of our Savior, that 2 or 3 gathered in your name, you will be in the midst of them. Kaya Panginoon, ikaw na ang bahala. Tinawag mo kami, and you called us to this mission, and you will equip us for our needs. Because the Bible says, and He will supply, God will supply all our needs according to His riches in glory. Lord, sa makatotohanan na narinig namin, na ngayong araw na ito ay nagpapaigting sa aming pananampalataya na manindigan sa katwiran at sa katotohanan kahit na sa maraming mga kapatid na naninira sa amin. Ngunit itong lahat, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na manindigan para ipaglaban ang katotohanan na magdala sa amin sa buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, we ask the intercession of all the saints and the Blessed Virgin Mary as we end this program through Christ our Lord. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Lord, bless us as we make the sign of the cross, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po sa pagtugon sa imbitasyon na Pastor Noedora, Brother Troy, and sa kasama po natin dito sa DYRL, si Pastor Al Calixtro. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay at nanonood sa atin. Maraming salamat po. Sana po ay i-bless kayo ng ating Panginoon. Amen. At natasya ko sa sabi ni Pastor Noe na huwag kayong pag may pangangailangan kayo, lumapit kayo sa ating Inang Maria. No? She's the best intercessor. No? So wala na tayong oras. Maraming salamat. At ito po yung programa natin. Ako po si Brother JB. Pastor Al? Al Calixtro, at nagpapasalamat po tayo sa ating kasama si Bro Noe at si Bro Troy. Magsama-sama tayo next Sunday, Lord willing, sa DYRL. Gis 35. Salamat, Arwin. Salamat. Ay, Bro Arwin, salamat. Dili lang kita magtakop mga kauturan, kabay nga madamo na naman nga mga bililhon nga kamaturan, ang inyo na sayran bahin sa aton pagtuong Katoliko. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati kag pagsakdag. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran sa karon kag sa gihapon kag sa mga tuig sa mga